Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. I'm a friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. 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 He calls me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Sing God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I am a friend. I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. 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 He calls me friend. Oh yes, Lord, you call us your friend, Jesus. We praise you, Lord. Let your Holy Spirit, let your Holy Spirit fall on us. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Presence, Lord, your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere.
Lord, Holy Spirit, you are welcome. And flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence. Lord, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. We'll lift you high, higher than all others. We'll lift you high, higher than all else. For great are you, Lord, and worthy of all the glory and honor and praise. You are my God, the great I am, and you are the rock on which I stand. You reign, oh Lord, you reign, we'll lift you high, we'll lift you high, higher than all others. We'll lift you high, higher than all else. For great are you, Lord. For great are you, Lord, and worthy of all the glory and honor and praise. Great are you, Lord. For great are you, Lord, and worthy of all the glory and honor and praise. Oh, yes, Lord, you are great. We praise you, Lord, we honor you. Thank you, Jesus. Magandang araw po sa ating lahat. Dito po sa siyudad ng Bacoor, sa ating minamahal na City Mayor, Lani Mercado Revilla, at sa ating mga City Councilor, sa ating Vice Mayor Karen, at sa mga head departments, sa mga empleyado ng City Hall. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Bishop Leo, ang head ng City Transformation Office. Bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos, tayo po'y manalangin saglit. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, pangunahan niyo po kami sa aming pag-aaral ng salita. Panginoon, kayo po ang maluwalhati at maitaas at mabigyan namin ng karangalan at ikaw po ang maitaas, Panginoon. Marami pong salamat. Ito po aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa umaga pong ito, nais ko pong ibagi sa inyo ang isang bersikulo sa banal na kasulatan. At ito po ay matatagpuan sa Bagong Tipan, sa aklat ng Roma chapter 5, verse 12. Sabi po rito, therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread all men because all sin. Ang Diyos po magpapala sa kanyang salita. No? Ayon po sa binasa natin na dahil po sa kasalanan ng isang tao, yung kasalanan ng taong yon na nagawa niya, ang kasalanan po'y pumasok sa lahat ng tao. Nang dahil sa kasalanan ng isang tao, nadamay po ang napakaraming tao. At hindi lamang po yun, pati na yung kamatayan dahil sa kasalanan ay nag-spread din, pumasok po sa lahi ng tao dahil nga po ang lahat ay nagkasala.
So mga kapatid magulang, ang ating mga unang magulang na si Adan at si Eva na nilikha ng Diyos, sila po'y nilagay ng Diyos sa Garden of Eden. At ang sabi ng Panginoon, makakain ninyong lahat ng bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan o nadya sa Garden of Eden, pero wag lamang yung nasa gitna. Pag kinain nyo yung nasa gitna ng Garden of Eden, yung bunga ng punong kahoy doon na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, sabi ng Diyos, pag kinain nyo yan, mamamatay kayo. So, dumating ang sandali na si Eva ay napadako sa lugar na yon at siya ay tinukso ng ahas. At ito po ay wala iba kundi si Lucifer, ang dyablo. At dahil sa, to cut the story short, siya po ay natukso at nakain niya po yung bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal ng Diyos na huwag kainin. Na kapag kinain niya yon, mamamatay sila. So, sa madalit salita, nakain nga po ni Eva, natukso siya. At nang ito'y kainin niya, binigyan niya rin ng kanyang asawang si Adan. At nung sila makakain pareho, nagulat sila matapos nilang kainin yung nagbibigay ng kaalaman tungkol sa masama at mabuti, nakita nilang dalawang sila pala'y hubad. Ibig pong sabihin, nung oras na yon, pumasok ang kasalanan sa tao. Dahil nung una, wala po ang kasalanan sa tao. At dito po ay makikita natin, meron po ko ipapakita sa inyo. Dito po ay mapapansin po ninyo, no? Na narito po ang Diyos at narito rin po ang tao. Nung una po sa Garden of Eden, maganda ang relasyon ng Diyos at ng tao. No? Maganda ang kanilang relasyon, walang struggle, walang hindrance, lahat ng kailangan ng tao na ibibigay ng Diyos, maganda yung relasyon nila. No? Pero nung ang tao nga po'y mahulog sa pagkakasala, yung magandang relasyon ng Diyos ay naputol. No? Naputol po yun at ito nga po ngayon ang nangyari. Ayan. So makikita po natin dito, andyan ang Diyos at ang tao at dahil po pumasok ang kasalanan sa tao, naputol po yung kanilang relasyon. Gawa po nung kasalanan. Ayan, kung makikita nyo po sa gitna. No? So pumasok po yung kasalanan sa tao. Kaya nga po sinasabi na Roma chapter 3 verse 10, dito po sa kasulatan, ang sabi po rito, as it is written, no one is righteous. Ayon po sa nasusulat, wala raw pong matuwid. No, not one. Wala kahit isa. Dahil po sa kasalanang nagawa ni Eva at ni Adan, no, yung kasalanang yung pumasok po hanggang sa panahon nating ito, dumaloy sa lahi ng tao, sa kanilang kaluluwa, sa espiritu. At kaya po dahil sa kasalanang yon, nagkaroon po ng ang tao na kahit lumapit nga po sa Diyos, hindi siya malapitan ng Diyos. Maraming ginawa ang paraan ng tao para malapit sa Diyos, gumawa ang tao ng religion. Ayan, no? So sa buong mundo, napakarami pong reliyon at dito lamang po sa ating bansa para mapalapit sa Diyos. Mabuti naman po ang reliyon, no? Yan po ay inilalapit tayo sa Diyos, pero para mailigtas tayo ng reliyon, hindi po tayo maililigtas ng reliyon. Dahil ang reliyon po ay hindi naman siya ipinako sa krus para iligtas ang tao, no? Mabuti po ang ating reliyon. Iglesia, Mormon, Sabadista, no, tayo po ay Catholic, merong Baptist, may Pentecostal, may Yemelep, merong iba't iba po sa ating bansa. Yan po ang isang ginawa ng tao para mabalik siya sa Diyos. Pero kapos po siya. Bakit? Ang sabi po ng Roma 3:23 sa banal na kasulatan, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat daw po ng tao ay nagkasala at hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ayon sa Roma 3:23. At sinabi po ng Roma 6:23, dahil po sa kasalanan pumasok sa lahi ng tao, the wages of sin is death. Ang naging kabayaran ng kasalanan, ginawa ng tao ay kamatayan. Kaya nga po, yun, ang naging kabayaran ng kasalanan, yung sin na nagpahiwalay sa Diyos at sa tao, ay kamatayan. Ang tao po ay mapapahamak doon sa hell. Yan. No, the wages of sin is death. Ang tao ay hindi lamang mamamatay physically, pati na spiritually. Ang kaluluwa ng tao ay mapupunta po ron sa apoy ng kapahamakan dahil po sa kasalanan. But the gift of God through Jesus Christ is eternal life. Yan po ang sinasabi ng Roma 3:23, letter B. Ang regalo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay buhay na walang hanggan. Kaya nga po ang sabi ng John 3:16, ano po ang sabi ng Bible? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whomsoever believeth in Him should not perish, hindi na mapahamak doon sa hell, but have everlasting life.
Ang sino mang sasampalataya sa Panginoong Hesus, hindi na siya mapahamak, kundi ang tao'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Eternal life po ang regalo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So kaya nga po, ang tao kahit gumawa siya ng good words, gumawa siya ng education, no, na edukasyon, yan ang ginagawang paraan ng tao para siya mabalik at malapit sa Diyos. Pero kulang pa rin po ito, no? Para ang tao'y mabalik sa Diyos dahil nga po ang lahat ay nagkasala, no? So ano po ang ginawa ng Diyos? Pinababa niya ang kanyang anak na si Jesus, no? At yung pong naputol na relasyon ng tao at ng Diyos na dahil sa kasalanan yon na naputol, bumaba ang Panginoong Hesus. Kaya nga po, doon sa krus ng Kalbaryo, siya po ay ipinako. Ayan. Kaya ano po ang sabi ng John 14:6? Sabi ni Jesus, ayan, John chapter 14 verse 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me, sabi ni Jesus. Siya po yung daan ng tao para siya mabalik sa Diyos. Kaya nga po, nabuo yung krus. Ayan. No? Nawala na po yung sin. Napalitan po siya ng Savior. Si Jesus yung naging tagapagligtas natin. Si Jesus ang ating Panginoon. Kaya sabi niya, I am the way. Si Jesus ang nagsabi, hawak ni Jesus ang tao sa kaliwa, hawak niya ang kanyang pagiging Diyos at ama sa kanan. Kaya ang sabi niya, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Wala makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya thank God, ang tao po ay masasave na dahil sa ating Panginoong Hesus. No? Siya po ang kailangan natin. Ayon sa Gawa chapter 4 verse 12, sa silong ng langit, sa ibabaw ng lupa, walang ibang binigay na pangalan ng Diyos Ama na sukat ikaligtas ng tao maliban sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa Kanya lamang po natin matatagpuan ang kaligtasan. At wala na pong iba. Sa Kanya lamang po tayo lalapit. No? Kaya nga po, sinabi pa rin ng John 1:12 na kung lalapit tayo sa Panginoon at ipapahayag natin ang ating kasalanan sa Kanya, siya'y tapat at banal na tayo po ipapatawarin at lilinisin sa lahat ng ating kasalanan. Sa Kanya lamang po tayo lalapit. Wala nang iba pa sa ating Panginoon. At ang sabi rin po ng John 1:12, no? Sabi po rito, no? Kapag tayo po tumanggap kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, matatanggap natin ang buhay na walang hanggan, no? No? Sabi ng salita ng Panginoon, no? Datapwat ang sino mang tumanggap sa Kanya, binibigyan siya ng karapatang maging anak ng Diyos, John 1:12. At sa 1 John 1:9, kung ipapahayag ng ating labi na si Jesus ay nagkasala, siya ay tapat at banal na tayo patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Kaya po yung makasalanan nating na minanak kay Abat kay Adan, ay napawi na po yun. Nang ang Panginoong Hesus ay pako sa krus at nabuhos ang kanyang dugong banal, yung dugo niya ang naglinis sa ating mga kasalanan. Thank God. No? Salamat sa Diyos Ama dahil pinababa niya ang kanyang anak na si Jesus na siyang naging tagapagligtas natin at wala nang iba po. He is our mediator between the Father. No? Si Jesus ang ating Panginoon. Siya po yung tagapamagitan natin bilang tao sa Diyos, no? Ang ating Panginoon. Kaya nga, yung pong kasalanang nagawa ni Adan at ni Eva, na minana natin sa sandaling ang tao po'y magbalik loob sa Diyos, lumapit sa Kanya, magsisi sa kasalanang mga nagawa, tayo po'y patatawarin ng Panginoon at lilinisin sa lahat ng ating mga kalikuan. Kaya nga po, ganyan tayo kamahal ng Diyos. Inibig niya tayo ng gayon na lamang na kahit tayo po ay nagkasala, minahal tayo ng Panginoon. Hindi niya na po hinintay na ang tao'y magbago, maging matuwid, no? Kundi nasa kabila na tayo pinagkasala, bumaba siya sa lupa. Iniligtas niya ang tao. Inako niya yung kasalanan natin doon sa krus ng Kalbaryo. Ipinako po siya, no? Kaya nga po, yung dami ng taong nawalay sa Diyos, siya yung nagbalik, no? Ni-retire niya, kaya yung word na religion, no, ibig sabihin ng retired, no, o restore. Yung legion, yun yung dami po ng tao. Kaya ang tunay pong religion ay si Jesus. Siya yung nagbalik ng bilyong tao pabalik sa Ama. Kaya nabalik ang magandang relasyon ng tao at ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, mga kapatid, mga magulang, wala po tayong ibang dapat lapitan para mapatawad ang ating makasalanan at makatanggap tayo ng buhay na walang hanggan. Ito ay wala iba kundi sa ating Panginoong Hesus lamang. Kaya nga, sa araw pong ito, mga kapatid, mga magulang, ang Panginoon po'y naghihintay na lumapit tayo sa Kanya na sa kabila ng pandemic, sa kabila ng maraming problema at pagsubok, ang Panginoon po'y bukas ang palad
na hinihintay niya ang mga tao na lumapit sa Kanya at magbalik loob, magpakumbaba, at aminin po nating wala po tayong magagawa kung wala ang Panginoon sa buhay natin. Ang Panginoon lamang po ang makapagbabago sa buhay ng tao, makapag-aalis ng ating mga maling ginagawa, ng ating kasalanan. Ang Panginoon, siya po'y nakatingin sa ating mga puso, sa ating kalooban. Marahil pagod na po kayo, marahil hirap na kayo sa buhay, marahil paulit-ulit ang nagagawa niyong kasalanan, hindi niyo ma-overcome, no? Nandiyan po ang parang laging panunokso ng kaaway para kayo'y ibaksak, para kayo ay mahulog sa pagkakamali, pagkakasala. Lumapit po tayo sa Panginoon at magpakumbaba sa Kanya. Papasukin natin siya sa ating puso at tanggapin natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya nga po sa hapon ito, mga kapatid, mga magulang, o sa araw na ito, sa umaga pong ito, tayo po'y lalapit sa ating Panginoon. At kung nais niyo pong magbalik loob sa Diyos, igagayad ko po kayo sa maiksing panalangin. Ito po ay yung panalangin ng pag-aalay ng buhay sa Kanya, pagsuko ng buhay sa Panginoong Hesus at pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Kaya saan man po kayo naroon, sa opisina, kung kayo po'y nagpapahinga o sa bahay, no, nandiyan po kayo sa inyong tahanan, sabihin nyo lamang po ang prayer na ito. Yumuko tayo lahat saglit at pumikit. Sabihin po nyo ang panalangin na ito. Panginoong Hesus, marami pong salamat sa pag-ibig mo sa akin. Bagamat ikaw ay Diyos, nagkatawang tao ka, bumaba sa lupa, at sa krus ng Kalbaryo namatay, upang ako na nagkasala ay iyong iligtas, tubusin sa aking mga kasalanan. Patawarin niyo ako, Panginoon, sa aking mga pagkakasala. Linisin ang iyong dugong banal na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Binubuksan ko ang aking puso, Panginoong Hesus. Tinatanggap kita na Panginoon ko at sariling tagapagligtas. Nananalig po ako sa iyo. Ikaw ang anak ng Diyos na nagkatawang tao. Marami pong salamat. Tinatanggap ko ngayon ang kaligtasan mula sa iyo na walang bayad. Ito po aking panalangin. Amen. Ako na lamang po manalangin. O Diyos, Amang nasa langit, salamat po sa aming makababayan. Saan man po sila naroon, Luzon, Visayas, and Mindanao, at sa ibang bansa na nakapakinig ng iyong salita. Na kailangan po namin ang kaligtasan. At ito po'y nagmula lamang po sa iyo. Na dahil kami nagkasala, lahat kami mapapahamak doon sa apoy ng kapahamakan. Subalit dahil sa iyong pag-ibig sa amin, kami iniligtas mo sa krus ng Kalbaryo 2,000 taon na nakararaan. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Na kami, bagamat nagkasala, ay minahal mo kami, Panginoon. Marami pong salamat sa kaligtasan, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Pagpalain niyo po ang aming makababayan, saan man sila naroon, ang iyong proteksyon sa kanilang pamilya, ang iyong pagpapala, ang iyong pag-iingat, ay patuloy naming maranasan. Marami pong salamat. Higit sa lahat ang aming mayor dito po sa siyudad ng Bacoor. Lagi niyo pong ingatan ang aming mayor, Lani Mercado Revilla, bigyan siya ng patuloy na malusog na pangangatawan, kalakasan, at patuloy niyo pong mapangunahan ang aming siyudad ng may talino at karunungan mula po sa iyo. Salamat po, Diyos, sapagkat ikaw ay patuloy na nagpapakilala sa Kanya sa isang tama't Bibliang paraan. Pagpalaan niyo rin po ang aming Senador Bong Revilla, ang kanilang buong pamilya, ang aming Congressman Strike Revilla, ang aming Vice Governor Jolo Revilla, ang aming Gobernador ng Lalawigan ng Cavite. Lord, pagpalaan niyo rin po siya, Panginoon. Lord, ang aming Gobernador. Salamat, salamat sa iyong karangalan, ang papuri, ang mapasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. God bless you all. Amen.